Revelation chapter 21 verses 1 to 4. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, "Look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away." Magandang araw, at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay eschatology. At ako na pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God controls the future. Matapos po ang lahat ng paghukom at kaguluhan ng ating mundo, ang ating Panginoon Diyos po yung siya may kapangyarihang lumikha ng bagong langit at bagong lupa. Hindi nagtatapos yung kasaysayan ng mundo rather sa kaluguluhan o pagkawasak, kasi ang ating Panginoon Diyos nga po ang gumagawa ng hinaharap. Kaya tayo po ay nagtatapos sa panibagong simula na ang ating Panginoon Diyos po mismo yung nagtatakda. Pinapakita po na ito na sa kabila po ng mga trahedya, digmaan, kasamaan, yung mga nangyayari sa ating kalungkutan, pagsubok, hawak pa rin po ng ating Panginoon Diyos yung kabuuan ng kasaysayan, at may plano pa rin siya para sa wakas ng lahat ng bagay. Hindi po ito isang walang saysay na wakas, kundi ito isang tiyak ng tagumpay na pangungunahan po ng ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko lang po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Jesus will return in glory. Ang presensya po ng ating Panginoon Diyos na makikisama sa mga tao at yung kanyang pananatili sa piling natin mga tao ay malinaw na tumutukoy sa katuparan po ng pangako ng ating Panginoong Kristo na siya ibabalik upang upang isama yung kanyang bayan o tayo po mga mananampalataya. Ito po ay malinaw na kaganapan ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, hindi na bilang isang magpakumbabang lingkod, kundi bilang isang maluluwalhating hari. Hindi po siya bababa rito para magpapako ulit, pero bababa po siya ulit dito para yung kanyang hinirang o yung kanyang bayan, yung kanyang mga tao na nanampalataya sa kanya. Kaya yung bagong langit at bagong lupa po ay bunga ng kanyang tagumpay sa kasalanan at kamatayan, at ito po ay bahagi ng kanyang muling pagdating. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay creation will be restored. Dito po ay nilarawan ng isang mundo na wala yung sakit, wala yung luha, walang kamatayan, at walang pagkikidalamhati o walang mourning. Mourning is from crying. Ito po ay nagpapakita ng kabuuang panunumbalik, hindi lamang ng relasyon ng ating relasyon natin ng mga tao sa ating Panginoon Diyos, kundi maging yung buong nilikha, yung dating kaayusan po na winasak po ng kasalanan sa Genesis, yung nga po pag disobedience o yung pagsuway ni Adan at Eva ay ngayon po muling binubuo po sa Revelation yung original po na layunin ng ating Panginoon Diyos na makasama ng tao sa isang payapang daigdig, kagaya po ng Garden of Eden dati na parang casual na lang natin nakikita yung ating Panginoon Diyos, so casual na lang nakikita nila Eve and Eden yung ating Panginoon Diyos ay manunumbalik po sa ganun yung daigdig sa huli. Kaya yung muling parang Garden of Eden ay ibabalik sa isang masigit pang mas maluluhati sa bagong langit at lupa po. Yung kasalanan at ang lahat po ng epekto nito ay ganap na mawawala. At yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.